Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla na nagsalita na tungkol dito sa kapulisan at kasundaluhan dito sa Negros Oriental. Medyo dismayado itong si Senator Robin Padilla sa nangyari dyan sa Negros Oriental. Okay, pakinggan natin at magre-react tayo dito sa video na ito. Okay, pero bago ang lahat, help me na like, share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. At subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. So, i-play natin itong video na nag-speech, nagbigay ng statement itong si Robin Padilla tungkol nga dito sa kasundaluhan at sa kapulisan dyan sa Negros Oriental, na medyo dismayado siya kasi isa sa mga bagay na maraming mga krimen na nangyari dyan sa Negros Oriental dahil dito sa kapulisan at kasundaluhan na medyo may kulang sa kanilang mga ginagawa. Okay, so let's play the video at magre-react tayo dito. SMNI, Truth That Matters. Ginoong Tagapangulo. Yes, Senator Robin Padilla. Pwede po ba ako makapagbigay ng manifestation? Yes, by all means. Maraming salamat po sa tunguhin po ng ating pagdinig. Ang atin pong hiling ay maliwanagan sa mga isyong bumabalot sa mga krimen sa Negros Oriental. Lalo na po ang kalunos-lunos na asasinasyon kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at sa mga sibilyan pong biktima na humihingi lamang ng ayuda. Huwag po sana tayong malihis sa usapin. Ang mga naging instrumento ng pamamaslang na ito ay ang mga kagawad ng ating kapulisan at kasundaluhan. Ito po ay kasuklam-suklam at malubhang nagbabanta sa ating sibilisado at maayos na lipunan. Masukal po ang mga usaping ito, ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin at emosyong bumubuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema. Ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros, at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga iskalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP. Ang mga individual na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ng ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap. Nakakalungkot po na sa takbo ng ating pagdinig ay napakaraming mga miyembro ng kapulisan ng Philippine National Police ang napapangalanan na mayroong direktang partisipasyon sa napakaraming kaso ng pagpatay sa probinsya. Mahalagang ibalik ang focus ng usaping ito sa pagpapanagot sa mga nang aabuso sa kanilang kapangyarihan. Tulad nga po ng paulit-ulit na binibigyang diin ni Senator Bato sa ating mga kapulisan, mismong sa mga tsapa nila nakasulat ang pundasyon ng kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan, service, honor at justice. Hindi po kailanman dapat ipasang walang bahala ang kahulugan ng mga salitang ito. Mahal na Tagapangulo, nais ko po sanang itanong sa ating pong Armed Forces of the Philippines ang isang bagay, kung maaari po sana. Yes, go ahead please. You have the floor. Opo.
Sa atin po, hindi po, sa Armed Forces Armed po. Forces. Yeah. Sa atin pong konstitusyon, malinaw po doon na sinasabi, ang sabi po doon, kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen, pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-take over po kayo at ayusin yung lugar na yon. Sa palagay po ba ninyo, hindi pa po ito napapanahon sa Negros Oriental? Sir, Your Honor, please, based on the way I observe things as what happened in the Digamo killing, I think there is no lawless violence yet, which is quite rampant to warrant the declaration of, to put the area under military control. That's my only appreciation, sir, as far as what we see or what we read in the newspaper, sir. But with respect, sir, to the statement earlier that there are some rogue military personnel involved, I would like to put on records that those military personnel who were listed were either retired, discharged, or on a wall, sir. They were separated already from the service. And it's always the position of the armed forces of the Philippines not to tolerate those kinds of wrongdoings. As a matter of fact, we could not condone nor tolerate any kind of that kind of behavior on the part of the armed forces. So be assured, sir, that talagang as much possible we always remind through TINE issuance of directive to personnel to refrain from committing any violation. Dahil alam naman namin na talagang ikakasira ng organisasyon yung mga gawain na ganyan, sir. Okay. So, going back dito kay Senator Robin Padilla, nagpalabas lang siya ng kanyang saloobin tungkol nga dito sa Negros Oriental na siguro may pagkukulang ang kapulisan. Dahil nga yung ibang mga kapulisan medyo takot na rin, no? Baka sila yung madamay sa mga killings diyan sa Negros Oriental na hindi naman dapat ganun, no? Na lagi yang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tsapa na nakalagay doon kung ano ang ibig sabihin ng being a policeman, no, sa ating bansa. Kayo yung nangunguna sa peace and order. Ngunit meron ng mga kapulisan na pasaway na nagiging nasira ang pangalan ng kapulisan. Hindi naman natin nilalahat yan. Pero it has been a big factor na kapag kahit isa lang ang pulis na pasaway, lahat madadamay. Okay? Sabi pa nga ni Senator Bong Revilla, kung you are a policeman sa isang probinsya, dapat sa gitna ka lang sa mga politiko. Okay? Away politiko, gitna ka lang being a policeman. Wala kang dapat kampihan sa mga politiko. Okay? Sa nangyari dito sa Negros Oriental, masasabi nating isang issue dito is politika, no? At merong mga nadadamay na mga civilian. Okay? So, panawagan ito ni Senator Robin Padilla kung ito na ba ang dapat na panahon na ang mag-take over dyan sa Negros Oriental ay itong mga military. Okay, or the armed forces of the Philippines ang mag-take over. Okay? Dahil parang hindi na makontrol ng PNP yung Negros Oriental. Kaya nag-suggest itong si Senator Robin Padilla, nagtanong dito sa Armed Forces of the Philippines kung ano ang mas magandang gawin, ano ang kanilang suggestion, kung ito na ba ang karapat-dapat na panahon na sila yung mag-take over dyan sa Negros Oriental. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Panahon na ba sa Negros Oriental na Armed Forces of the Philippines na ang mag-take over dito sa probinsya ng Negros? O patuloy lang ba tayo dito sa kapulisan? Na ialis ang mga kapulisan dyan sa yung dating mga pulis dyan, aalisin at lagyan ng bagong mga pulis na from outside from the province. So ano ang
suggestion dito, ano ang analysis nyo dito, i-comment nyo at pag-usapin natin yan sa comment section. Okay? So, i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. At also guys, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga recent na pangyayari dito sa Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyo lahat.